Nagbabahay-bahay ang mga sundalo at pulis sa Iligan City dahil ito sa intelligence report na may mga terorista umanong nagpapanggap na bakwit na kinakanlong daw ng ilang residente. Mula sa Iligan City, may unang balita live si Rida Reyes. Rida. Good morning, Rhea. Wala mang direktang namomonitor na banta ang otoridad dito sa lungsod ng Iligan ay hindi pa rin daw nila maialis ang posibilidad na posibleng merong mga ilang komunidad dito na nagkakanlong di umano ng mga terorista at nagpapanggap ng mga inosenteng bakwit mula sa Marawi. Sa ngayon ay kinukumpirma pa Rhea ng otoridad ang kanilang natanggap na intelligence report kung totoo nga ba na merong nagaganap na cuddling ng mga terorista o kaya naman ay yung mga sympathizers nito mula Marawi dito sa Iligan, lalo pa nga maraming kaanak itong mga tiga Marawi dito sa lungsod na ito. Katunayan sa kabuang bilang ng mga bakwit na dumarating dito, nasa 70 to 80% daw ang home-based, kaya hindi malayong ang ilan dito ay mga terorista na nakihalo na sa mga sibilyan. Kaya gaya kahapon, nagkakasana ng mga biglaang house-to-house inspection ang mga tauhan ng PNP at AFP sa mga komunidad na ito kung saan diretsahan na nilang tinatanong kung meron bang ID o kaya naman na isinasa ilalim sa profiling ang mga nakikitirang bakwit. Wala naman daw problema rito ang mga sibilyan, mas makabubuti pa nga raw ito kaysa malusutan ng mga masasamang loob at magaya sa gulong nangyayari ngayon sa Marawi. Samantala Rhea, mula sa dating 9 PM na curfew rito, iminumungkahi ng ibalik ng lungsod sa 10 PM ang normal curfew hours para sa mga menor de edad at 11 PM naman para doon sa mga mas nakatatanda. At nilinaw din ng lokal na pamahalaan ng Iligan City na hindi totoo yung mga ulat na lumabas na meron daw na diskriminasyon na nagaganap sa mga pumapasok na bakwit mula Marawi dito sa lungsod ng Iligan. At yan muna ang pinaka-latest mula rito sa lungsod ng Iligan. Rhea. Maraming salamat, Rida Reyes.